Okay class, start na tayo ng discussion. Mukhang complete na naman kayo. So, ayun, ang topic po natin ngayon is about basic login functionality. So, yung sinend ko sa GC na queries, no, ito yun, pinis ko lang sa workbench. So, first step, create a database. Execute natin yan. Gawin nating active since hindi siya active dun sa gilid. Refresh, ayun. So, meron tayong dalawang table, users, tsaka products, no? Sa users, meron siyang tatlong column, ID, username, tsaka password. So, best practice is laging magkaroon ng ID ang bawat table. Kahit ano yan, meron dapat yung ID na naka-auto-increment. Tapos siya yung primary key. Then, other columns, ayan, meron tayong username, password for users. Si username, naka-unique siya. Ibig sabihin po ng unique ay no duplicates allowed. So, halimbawa, mag-insert tayo ng username na John, tapos nag-insert ulit tayo ng panibagong username, John ulit, bawal na yon. So, pag ang username is set as unique, bawal ang duplicate. Tapos yan, password, varchar 50. Sa products naman natin, ayun, meron din tayong ID, naka-auto-increment, primary key, product name, category, price, stock, tsaka added by. So, si added by, siya po is indicator kung sinong user yung nag-add dun sa specific product. So, halimbawa, si user 1, nag-add siya ng product, mga tatlong product, tapos meron pang ibang user na nag-add ng product. Pwede nating iset sa system na specific user, ang makikita niya lang is yung product na siya yung nag-add. So, mamaya makikita natin sa example yon. Create muna natin tong table. Select all from products. So, ayun, wala siyang laman. Then, try nating mag-insert tayo ng row kay products. So, may laman na si product natin. So, ngayon, yung added by niya is walang laman. Dahil hindi natin nilagay dito sa column dito, dun sa insert, yung added by na. So, 4 lang yan. Product name, category, price, stock. So, yan, meron tayong 4 rin dito. So, hindi pa natin nilagay dito kasi wala pa tayong pinecreate na user. So, try natin muna mag-insert ng user na. Insert into users values. Username tsaka password. So, kapag may user na tayo, class, ayan, meron tayong user number 1, tayo maglagay ng user number 2. Pwede nating iset, let's
say for example, yung added by. Product name, category, price tag. Added by. Then, set natin kung sino yung user na yun. Let's say, user number 1. Yung number 1 na yun, siya yung ID ni user. So, kung ano man yung iset ko dito, let's say, so, nag-add daw si user number 1 ng Oreo. Lagyan natin ng panibago. Let's say, so, ayun, meron tayong, oops, ano to? So, pag in-specify natin yung added by, makikita natin yung products added by specific users na. So, si Oreo, si bread pan, is added by user number 1. Ngayon, paano natin makikita yan sa, or paano natin palalabasin sa query? So, simpleng ano lang yon, simpleng command. Select all from products where added by equals to 1. Sa ganyang query, makikita ko yung products lang na ako yung nag-add. So, yun yung purpose ni added by na. If yung system natin is magkakaroon ng multiple users, pwede tayo maglagay ng added by dun sa ating products table. Kung ganun yung design ng system. Punta naman tayo dun sa basic login functionality. So, ayan. Ito is simple login query. Pag niran ko yan, ayun, merong nalabas na result. Parang sa ano lang yan parang sa arithmetic operators. So, select all rows from users where username is equals to Caleb and password is equals to 1234. Alam naman natin, class, itong end na to, yung ang equivalent niyan sa Java is yung ganyan. So, itong operator na to, yung end operator, it requires both side to be true, di ba? So, true dapat to, para mag-return siya ng true. So, ayun, ni-return niya nga yung row where yung username ay Caleb and yung password ay 1234. So, kung halimbawa magkamali tayo sa password, gawin natin 5. Tapos, i-run natin tong query na to. Walang ni-return na row. Kung mali naman yung username, ganun din yun. Wala siyang i-return na row. So, dapat the username and password must be correct para mag-return siya ng row. So, sa program, pwede natin siyang i-integrate where kapag nag-return ng row is ilalogin natin si user kasi tama yung credentials. So, pwede yun, no? Basic, ano lang yun, simple login functionality. Ngayon, pagdating sa program class, ayan, let's say, ito. Pag kinlik ko yung login dito,
Oops. Ayan. So, ang niraran niyang code is, ayun, queries.userLogin. So, nasa queries na class. So, ang iraran niya, itong code na to, select all from users where username is equals to question mark and password is equals to question mark. So, yung question mark na yon yung code natin is i-replace naman yun kung ano yung parameters na pinasa natin. So, di ba dito meron tayong text box dyan or text field. Yung values na ilalagay natin dyan, yun yung isasalpak dun sa question mark, no? Kasi prepared query to. Ang query pine-prepare for security purposes para maprotektahan natin yung ating data from SQL injection. So, medyo advanced na topic yon. Bali, ang ano lang talaga nito is yung pinaka-functionality ng ating login query, no? Select all from users where username and password. So, yun. Pag nag-match siya, ang i-return down natin is, ang return type ng function is integer. Kinukuha natin yung user ID. So, bakit natin kinukuha si user ID? Pwede natin siyang gamitin sa main dashboard. Ipapasa ko tong data na to sa main dashboard. So, halimbawa, meron tayong dashboard na ganito. Papasa ko yung data dyan para ang i-load ko lang is yung product added by that user. So, testingan natin, i-run natin. So, let's say, ayan. So, ito yung inad ko kanina na product. Pero sa database, kung titingnan natin, lahat ng products, ayun, maraming products sa database natin. Meron dyang 6 na products. Pero, pwede nating iset sa program natin na nakita ko lang yung product na ako yung nag-add. No. By using yung added by, no. Itong added by na to. Ilalagay natin siya dun sa select query. Select all from products where added by is equals to user ID number. So, kaya nung nag-login ako, ang nireturn ng aking code is yung user ID kasi ginamit ko siya. Hindi ko pa pala na-upload tong file na to sa sa GC natin. Send ko lang. Para if ever na gusto nyong balikan. Tapos pala class, pag pala ko to, ang kaibahan lang nun is yun sa reference library. Naturo ko na ba sa inyo to kung paano ayusin yun sa reference library? Yun sa Java build path. Class. Send ko lang sa GC natin. So, halimbawang binuksan nyo yung project na to, ayusin lang natin yung sa Java build path niyan, properties, then Java build path, tapos libraries. May error dito, re-remove natin yan. Tapos i-add na lang natin ulit.
mawawala yung error nun. Sapat lang kasi nagkaiba yan, no? So, well, ayun. Pagdating naman po sa registration, meron din kasi tayong registration, no? Login, tas register. Pag nag-register tayo, let's say, i-register ko ulit yung Caleb. Ngayon si Caleb, yung user niya, nag-exist na siya sa database. And nakaset siya as, di ba, nakaset as unique si username natin. So, no duplicates allowed kapag naka-unique siya. Pag ni-register ko to, ayun, sasabihin ni system, username is used. So, ano yung query doon? So, click na, punta tayo kay register. Design. Click natin kung anong ginagawa nitong code. So, ang una niyang gagawin pala is iraran niya tong queries na to, no? Which is find user na query. Tapos, ang ipapasa niyang value doon is yung text field ng nito. So, hahanapin niya muna sa user list if nag-e-exist tong user na to. So, anong laman ng queries.findUser? Tingnan natin sa queries. Find user. So, ayan. Select username, password from users or username. So, kapag nag-e-exist daw si user using this query, pag nag-e-exist daw si user, anong gagawin niya? Ang i-output niya is username is used already. No, username is not available. Actually, hindi naman kailangan select yung password na to. Pwede itong burahin. Well, whatever. Okay na yan, as long as it works. Tapos, ayun. Login function, tapos register function. Ano pa? Pagdating pala sa design class, designing yung UI natin. Sa Eclipse kasi, sobrang limited nung function or limited nung sobrang limited nung styling niya. Kaya ako kayo binigyan ng option na gumamit ng Visual Studio. Ito. Kasi dito class, tinan nyo. Halimbawa, gusto kong lagyan ng image to. Gusto ko siyang lagyan ng image. Bukod sa ang hirap ng makita dito, yung option na dapat kong makita, hiwa-hiwalay pa. May context. Gap. So, hindi ko pa ata pwedeng i-resize yung image na nilagay ko dun sa button. So, sobrang limited. Ngayon, pagdating naman sa Visual Studio, kaya medyo okay if ito yung ginamit nyo.
Let's say, mag-create tayo dyan ng Windows form. So, halimbawa, meron tayong button. Si button, gusto nating lagyan ng picture. Dito, napakahirap niyang, ang hirap makita ng properties, tapos limited pa. Hindi ko nga alam if pwede maglagay ng image dito eh. Ang nakita kong option ng image dito sa Eclipse ay label. Tapos yung label lalagyan mo ng image. Sobrang weird niya. Ayan, label. Tapos si label, lalagyan mo siya ng icon. Sobrang limited pa nung tawag dito, ng options. Hindi mo siya pwedeng, kung gusto mong i-zoom or something, basta ang weird niya. Wala akong makitang image panel dito na ngayon dito, pagdating sa Visual Studio, halimbawa ito, gusto kong lagyan ng background image. Punta lang ako dito sa gilid, meron dyan properties. So, kita mo yung properties dyan. So, halimbawa, gusto ko siyang lagyan ng icon. Hanap lang ako dito. Asan na yung background image? Ito. Ayun. Ngayon, pwede kong i-adjust yung picture dyan. Dito sa background image layout, pwede ko siyang i-set as stretch or naka-zoom. Pag sinabi nating zoom, pagkakasyahin mo yung buong image doon. Tapos pwede nating let's say, baguhin yung text niya. Cancel button. Ayun. So actually, ito yung inire-recommend kong gamitin nyo. Hindi lang kasi naka-install tong Visual Studio sa PC ng school natin. Dahil nag-format ng PC and napakatagal niyang i-install. Wala nang time para i-install tong Visual Studio. Then ayun, halimbawa kung gusto niyo siyang i-connect sa database, punta lang kayo sa Tools, Nugget Package Manager, Manage Nugget for Package Solution. Or ito yung solution na yan. Then browse. Type lang natin dito MySQL. Click natin yan. Check. Then install. Ayun, install na si MySQL. Connected na. Kailangan na lang natin gumawa ng class, ng DB connection class, kagaya nun sa Eclipse.
Sa Eclipse, nagke-create tayo ng dbconnection.java. Doon nakalagay yung kung ano yung database natin, user, tsaka password. So, sa C#, kailangan din yun. Right-click, add, tapos class. dbconnection.cs. Add. Ngayon, ito si dbconnection.cs, wala siyang laman. Pwede naman nating ibato tong code na to sa AI. And sabihin natin sa AI, palagyan ng laman. So, paano yun? Sabihin natin na gumagamit tayo ng MySQL data, no? So, copy lang natin yan. Then paste. So, tapos na ba yun? Pagka-copy-paste natin? Hindi pa. Set natin yung ating server as a user. Ang ID natin ay password database. So, kapag naset natin yan, meron na tayong DB connection. Okay na, no? Connected na yung ating database sa MySQL. I-call na lang natin ang i-call yung ating connection dito. Ngayon, ayun nga, no? Pagka meron tayong object dito or UI pwede nating i-set yung properties niya para ma-edit natin. Halimbawa, yung mga font, yung mga image. Tapos ang kagandahan dito sa is meron siyang dedicated na picture box. Unlike sa Eclipse na label lang ata yung available na gamitin for image. Wala talagang image dito ata. So ito, ayan, meron tayong picture box dyan. For tables, data grid view. Kung gusto natin maglagay ng tables, ayan. Ngayon, isang part din na dito is yung tinatawag na events. Dito sa Eclipse, meron ditong events. Meron din dun sa C#. So, yung events class, sa Eclipse, nandito siya. Mahalagang part to ng programming, no? Yung events. Halimbawa kasi, meron tayong event na yung key press, key release, tsaka key type. So, yung events, natitrigger siya kapag nangyayari yung event. Halimbawa, dito, lalagyan natin ng key press event yan. So, let's say, habang nagtatype tayo dun sa login, ang output niya, mag-hello world siya. So, yun yung nakalagay dun sa event ng key press nitong text box na to. So, pag nag-type tayo ng kahit ano dyan, mag-print sa console ng hello world. Testing natin. Ang
weird, pero ganun nagpa-function si event. As long as the event is triggered, kung ano yung action na sinet natin, is mangyayari siya. So, bawat key press daw, mag-print ng hello world. So, ganun din yung sa button click. No? Yung sa button click, event din yun. Pero yun nga, maraming event. Kahit sabihin natin yung pag-hover ng mouse natin doon is an event, no? Yung pagbabago ng text, event din yun. So, dito sa C#, ang event naman ay nandito. Properties, tapos ito, events. So, halimbawa, meron tayong check text box dyan. Yung event ng text box ay iba din, no? Meron din tayong key press, key up, key down. So, ayun. Ano pa ba? Image. When it comes to image class, i-discuss natin to ng medyo detail next week. Pero, let's say for example, yung products natin gusto nating mag-add ng image. Yung iba kasi, ang diskarte nila, ang data type ng image ay blob. Pero ang alam kong tamang diskarte doon is image path. So, location ng image yung ginagamit. So, paano yun? So, ang mangyayari doon, class, let's say, nag-upload si user ng image. Kapag po kasi blob, kapag ang image natin ay blob, si image ay nasa-save kay database. Nasa-save siya dito, no? Kapag naka-blob siya. Pag naman siya is naka-path, yung image ay nasa-save sa ating project files. So, halimbawa, mag-create tayo dyan ng folder. Right-click, add folder. Images. Doon mo siya isa-save. No, i-specify mo yung image path dun sa folder na yan. So, yun ang dalawang diskarte doon is either ang image ay blob or varchar. Pero mas magandang practice if naka-varchar si image. So, ayun class. Sa ngayon po, yun lang ang topic natin, no? Basic login functionalities, then functions ni Visual Studio tsaka ni Eclipse. Any questions po? Asynchronous na lang tayo kapag Any questions class or clarification? Bago ko po i-end yung meeting natin. Wala pong questions. If may gusto pong balikan, recorded naman yung meeting natin, no?
Tapos meron din pala sa inyong gumamit nung Java Scene Builder. Although hindi ako ganun kapamilyar doon, no? Java Scene Builder. Okay din 'yan kung yun yung gusto niyo gamitin. Pero mare-recommend ko nga kung pabilisan lang ng development, Visual Studio. Kasi andyan lahat. Tapos siya, mas clear. Mas maayos yung drag and drop niya kung kukumpara mo dito. Tsaka yun sa image, sa layout pa, sa mga layout, mas flexible ang ganito. So ngayon halimbawa natapos niyo yung app niyo. Meron bawat programming platform na ganito, meron silang tinatawag na release, no? Or yung export. Pag in-export ko to, oops. Hindi ko pala sinet yung entry point. So yun lang po class, no? Later magbibigay na lang po ako ng CodeChamp activity. Synchronous na po kayo later on, no? Thank you. End ko na po yung meeting if wala na pong questions.